Amen. Grabe, ang galing. Praise the Lord. Yung pong song talagang napakaganda lang. Walang sablay, walang very, very, smooth and everything. Salamat, Iris, for that gift of singing. We're all so blessed and so encouraged. Marami po tayong ganyang singer here. Si Sig sings like angel din. Si, of course, si EJ. Praise the Lord. Very gifted. Magandang umaga po sa ating lahat. Yeah, it's all good to see you this morning. Tayo po ay nasa unang message ng series, The Giants, Learning from the Giants of Faith. And I'm excited to bring to you this morning a very special giant of faith in the person of the Apostle John. The Apostle John, John the Revelator. Atin pong basahin ang isa pong passage sa Revelation chapter 1 hanggang pong 19. Thank you, Joyce, for putting up the message on the screen for us. Allow me to read for you from the NIV. Revelation chapter 1, verses 17 to 19. When I saw him, meaning Jesus, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, "Do not be afraid. I am the first and the last. I am the Alpha and Omega. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. Write therefore what you have seen, what is now and what will take place later." May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Father in heaven, salamat po sa iyong mga salita na aming binasa this morning. Dalangin po namin naman ito po ay maging encouragement and inspiration for all of us to aspire to be like one of these giants of faith we are reading in the Bible. They are ordinary people who trusted the extraordinary God. They are ordinary people, but our God is no ordinary God, and we thank you that you can do and accomplish what is impossible in the lives of your servants. So we ask that you help us today as we meditate on your words. In Jesus' name, amen and amen. Ano po mga kapatid ang alam natin about the Apostle John? Let me begin by telling you kung ano po ang sinasabi ng tradition about him. Siya lamang po ang tanging alagad na hindi namatay sa persecution. All the rest, may pinako sa krus, pabaliktad, may binato hanggang mamatay, meron pa pong nilagare, meron pong binitin, all kinds of torture and suffering for the name of Jesus Christ. And let me tell you, wala po sa mga alagad na nagmahal ng kanilang buhay, kundi ibinigay nila ang kanilang buhay alang-alang sa Panginoon, sa Ebanghelyo, at sa Kanya pong church. And let me tell you, that's the reason why kung bakit po walang nakapigil. The whole Roman Empire, the power of the whole Roman Empire were set to destroy the church. But let me tell you that the empire was destroyed, but not the church. Not the church. And now, more than 2,000 years later, the church is flourishing all over the world. Now, si Apostle John po ay namatay of natural causes of old age. In his 90s, can you imagine? In his 90s. And kaya nga po, mga kapatid, napakasarap isipin na kung talagang ang Panginoon ay may layunin at plano sa buhay mo, He will keep you alive until the purpose and the plan is fulfilled. Kaya lagi po sinasabi ng ating chairman, kung gusto mong humaba ang buhay mo, maglingkod ka sa Panginoon. Amen? Oh. Just last week, lagi ko po nakukwento sa inyo, si Jimmy Carter ay nag-celebrate ng 100 years old. The only American president past to the present na umabot ng 100 years old. Because he was serving God. Sa kanya pong old age ay nagtayo po siya ng Habitat for Humanity
na nagtatayo ng mga bahay all over the world and preaching the gospel of Jesus Christ. Si Billy Graham po ay namatay just few months short of his 100th birthday. Can you imagine? Kaya nga po natutuwa tayo sa mga pinagpapala ng Diyos at ginagamit ng Diyos in their old age. And alam niyo po, hindi dahil po old age ay nagiging makakalimutin na. No. Napakarami po. Alam niyo po, si Donald Trump ay tumatawang presidente. He is 78. Nakita niyo naman kung gaano ka-sharp ang kanyang mind. Oh, sasayaw-sayaw pa siya doon sa kanyang mga interview. Nakakailan na ba siyang assassination attempt? So pag mayroong layunin ng Diyos sa inyong buhay, 78, 80, mga kapatid, ay talagang nandun pa rin yung wisdom, yung sharpness of mind, kung ikaw po ay magpapagamit sa Diyos. So ipag-pray niyo po ang mga pastor. Sabi nga po kanina, nabasa ko doon, ipag-pray ninyo na kami po ay bigyan ng mahabang buhay. Kanina po, nakikinig kami sa ating chairman sa kanya pong Sunday school. Natutuwa po kami, humahabol talaga kami ng wife ko sa Sunday school kasi marami po kaming natututunan. Very healthy si chairman, very, very healthy. At ang tingin ko, ma'am, sumobra ata healthy, dumalaki siya. Mukhang nadadami kain. Yan. So, ipanalangin niyo po na bigyan kami ng mahabang buhay, bigyan kami ng sharp mind upang in our 70s and 80s ay patuloy tayong gamitin ng Panginoon. Like the case of John. Alam niyo po si John, according to tradition, siya po ay ikinulong, hinuli ng mga Romans at siya po ay ihinihagis sa kumukulong kawa ng oil. Ihinihagi siya doon. Pero hindi po, siya po niligtas ng Diyos, hindi siya nasunog, hindi siya nasaktan. So ang ginawa sa kanya ay, siya po itinapo na lang sa island of Patmos in Turkey, modern day Turkey. In the Bible, nakita po natin kung paano yung Shadrach, Meshach, and Abednego ay itinapon sa furnace of fire, sa pugon ng apoy. Oh. Hindi po namatay yung tatlo na inihagis doon. Sa loob, ang namatay pa nga yung mga sundalong naghagis sa sobrang init. And so, tradition says that's how God spared the life of the Apostle John, na siya po ay instead in-exile na lang sa Patmos. Meron po tayong kilalang bayani natin na na-exile din. Sino po yon? Si Jose Rizal. Na-exile naman siya sa Dapitan, doon sa Mindanao. So, mga kapatid, merong purpose ang Diyos kung bakit siya in-exile sa Patmos, sa may Turkey, malapit po doon sa lugar na yon, sapagkat ibibigay sa kanya yung Revelation, the last book in the New Testament, the whole Bible. So Genesis to Revelation. Yung pong Revelation, mga kapatid, ay ibinigay ng Diyos kay John in his old age, while in exile, while in labor camp, while in prison, because God has a purpose for his life. In fact, mga kapatid, kung kayo po'y magbabasa ng Revelation, makikita ninyo yung mga bagay na nagaganap ngayon sa ating panahon. Alam niyo po ba na kasama sa mga revelation na ibinigay ng Diyos kay Apostle John ay yung pagkakaroon ng military alliance ng Russia, Turkey, China, and Iran against Israel. It's very clear. Yung pong Battle of Armageddon, yung pong Gog and Magog, yan pong lahat ng yan, mababasa nyo sa Revelation, and it talks about the final battle against Israel. In fact, alam niyo naman po, kung kayo pinanood ng balita, ang kalaban ng Israel ngayon, Iran, binobomba sila. Syria, Lebanon, Iraq, Yemen, kasama po dyan yung Libya, kasama po yung iba pang mga bansa sa paligid nila, and it is becoming clearer and clearer that one day, sasama na ang Russia, sasama na po ang Turkey, especially po si Erdogan, talagang ang kanyang threat, gano'n na lang, kasama po ang China. In fact, sa panibago pong map na in-issue ng China, wala na po ang Israel. Tinanggal na nila ang Israel in the map that they
published. Instead, nilagay nila Palestine, binura ang Israel. They really have a plan to destroy Israel. But the Bible says that God will not allow that to happen. At yan po ay mababasa natin dito sa aklat po ng Apokalipsis o ng Revelation. Kaya po napakahalaga, the only prophetic book in the whole New Testament. The whole book of Revelation is prophetic. Meaning yan po mga kapatid ay mga bagay na inihayag ng Diyos sa huling mga araw. And we almost see that the coming of the end times is here. Meron pong 5 librong sinulat si Apostle John in the Bible. Number 1, the Gospel of John. Number 2, the Epistles of John. 1 John, 2 John, 3 John, and then yun pong Book of Revelation. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na napakalaking pagbabago sa buhay ni John ang makikita natin through the years because of the encounter of John with the love of Jesus. With the love of Jesus. Based po sa aking binabasa research, pagsamasamahin niyo yung Matthew, Mark, and Luke. But in the book of John, John used the word love so many times that you put all the 3 Gospels and lahat po ng word of love ay mababasa nyo sa book of John. Kaya po ang tawag sa kanya ay John the Beloved. John the Beloved. Example, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Another example, Jesus said, no love is greater than this, that a man gave his life for his friends. Another example po, yung sa may letter of John, 1 John 4:7 and 8, beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. That's my little Sunday school song about love. John, the Beloved, is an apostle of love. But that was not the case in the beginning. Sapat alam niyo po, si John, James and John, ay dating followers ni John the Baptist. Si John the Baptist, alam niyo po, is a fiery preacher. Magsisi na kayo, mga ulupong, sabi niya sa mga tao. Now, nung binaptize po ni John the Baptist, si Jesus, at sinabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. From then on, itong mga followers ni John the Baptist, they started following Jesus. Kasama po doon si James and John. Sila po yung mga unang disciples ni Jesus. Pero ang tawag po sa kanila ni Jesus ay the Sons of Thunder. Yun po ang unang tawag, the Sons of Thunder, Sons of Zebedee. Sons of Thunder. Bakit po tinawag silang Sons of Thunder o anak ng mga kulog? Bakit po? Sapagkat nung sila'y pumasok sa Samaria at tinaboy sila ng mga Samaritans, ang sabi po nitong si James and John kay Jesus, do you want us to call lightning from heaven and destroy these people? So ang kanilang isip yung kalaban, let's destroy. Pero sabi ni Jesus, you don't understand kung bakit ako nagpunta. Hindi ako nagpunta para magwasak, kundi magligtas. There was a time, mga kapatid, in the life of John, na siya din po ay nagalit yung kanyang mga fellow at disciples sa kanya. Nagalit. Bakit? Sapagkat si James and John, sa pamamagitan ng kanilang nanay, kumausap kay Jesus. Ang sabi po nung nanay ni James and John, pwede ba Lord, na pag ikay naghahari na, yung mga anak ko ang uupo sa iyong kanan at sa iyong kaliwa. In your kingdom. Meaning, gusto nila sila yung kanang kamay ng Panginoon at kaliwang kamay. They have the power and authority. That's what they want. Nung marinig po yun ng other 10, nagalit silang lahat kay James and John. Bakit? Sapagkat sila, yun din ang gusto. Panahon po ngayon, mag-e-eleksyon. Yan ang mga gusto ng mga politiko. Nasa kaliwa at kanan ng presidente. Kaya nga po mga kapatid, bilang si John ay karaniwang tao lang, dumaan din po siya
sa ganong mga weaknesses and mistakes. But that all changed when he encountered the love of Jesus Christ. The power of love. Meron tayong ganong song The power of love. There is power in the love of Jesus Christ that can change you from the inside out. In fact, si Kristo po, nung siya po ay nasa Last Supper, which is today, we will celebrate the Last Supper. Sino po yung nakahilig sa kanyang dibdib? The disciple at the breast of Jesus. Sino po yon? Si John. John, the beloved disciple, was leaning at the breast of Jesus during the Last Supper. Sino po ang pinagbilinan ni Jesus sa kanyang mother nung siya'y nakapako sa krus? Si John. Lahat po ng mga alagad ay tumakas at nagtago to save themselves. Sino po yung naiwan na kasama ni Jesus all the way to the end? Si John. Hindi po dahil si John ang magaling magsalita. In fact, sino po pinakamagaling magsalita sa kanila? Si Peter. Sa Acts chapter 2, nagsalita si Pedro kasama ng mga alagad. Siya po ang spokesman ng lahat ng mga alagad. Si Peter. Pero makikita po natin kung papaanong ang pagiging close ni John kay Jesus ang naging dahilan kung bakit siya po yung nasa inner circle. Kasama po si John doon po sa Garden of Gethsemane nung siya po ay nananaghoy sa panalangin, not my will but your will be done. Kasama po si John nung sila po ay nasa Mount of Transfiguration na bumaba po si Moses at bumaba si Elijah, na witness po lahat yan ni John. At nung siya po'y muling nabuhay sa mga patay, it was John who went inside the tomb. Si Pedro sumilip lang, si John pumasok sa loob. At nakita po natin kung paano nung si Kristo ay kinakausap niya si Pedro. You remember? Hanggang bandang huli, nagseselo si Pedro kay John. Sapagkat nung basahin niyo po sa John chapter 21, sabi po ni Jesus kay Peter, Peter, do you love me? Sabi po ni Peter, yes Lord, we love you. I love you. 3 times. And then sabi niya, follow me. What about him? Ang sabi ni Peter, what about him? Meaning si John. What about John? Ang sabi po ni Jesus kay Peter, what is it to you if I want him to live until I return? You go follow me. Kaya po nagkaroon daw po ng usap-usapan, sabi din po sa Bible, na ito pong si John ay hindi mamamatay. Of course, bilang tao ay namatay din po si John. Pero doon niyo po makikita yung closeness ni John sa ating Panginoon. Yung pong kanyang loyalty. Yan po. Bilang tayo mga Kristiyano, mga kapatid, hindi po padamihan ng gifts and abilities. Hindi pagalingan po ng performance. Binavalue ng Panginoon yung ating loyalty. Kaya po natutuwa tayo sa atin po mga kapatid dito, sa Good Neighbor, talaga po namang lahat ng mga loyal sa Panginoon. Tayo po ay 32 years, Chairman. Taas nga po ang kamay ng nandito na for 32 years. Palakpakan nga po natin. Ayan, palakpakan po natin. Sila po yung nandyan from the beginning. At kasama natin all the way. Hindi po sila natitinag. Loyalty number 1. Faithfulness sa Panginoon, sa paglilingkod. Devotion. Yan po yung mga quality na nakita ng Panginoon kay John. Loyalty, faithfulness, devotion. He gave him the privilege of long life because of that. And the visions of things to come. Kaya nga po mga kapatid, kung nais po natin na tayo pagpalain ng Diyos ng revelation, pagpalain tayo ng long life, pagpalain po tayo ng generous provision, ipakita po natin sa Diyos yung ating loyalty, yung ating faithfulness, yung ating devotion. Yung pong lahat ng yung mga kapatid, maraming expression. Yung pong pagbibigay. Expression of loyalty and faithfulness.
Yung pong pagdalo ay expression ng loyalty and faithfulness. Mas nasusukat po yan kapag ka po umuulan. Yan. Madali po kasi magsimba pag hindi umuulan. Yung po bang bumabagyo at talagang nililipad ang payong nyo, pero kayo ay nagsisimba, mga kapatid, that is a good test of loyalty and faithfulness. Yung po bang bumabaha? I remember nung tayo po datna ng Ondoy. Natatandaan niyo ba yung Ondoy? Dumating yung chairman, Sabado, no? Sabado po yung dumating. Nandito si chairman. Sabi niya po kay Ka-Anghel, yan, o Anghel, pagka tumaas ang tubig, sabi mo sa akin na. Nandito si chairman, naggagawa siya ng program. Bumabagyo. Saan naman kayo bumabagyo? Nandyan si chairman, kasama si Anghel. Maya-maya, nung po ang tubig, kalahati na yung kotse, sa kanya sinabi, Chairman, yung kotse niyo nakalubog na. Dapat sinabi mo, pag hindi pa nakalubog, sinabi mo, nakalubog na. Oh. Di wala na ho silang magawa. Hindi na ho maiakyat doon yung sasakyan, doon sa itaas, kasi po nakalubog na. Dito po sila natulog. Tama, Chairman? Dito sila natulog. Wala silang tubig, wala silang pagkain. Sunday na Sunday, dalawa sila ni Ka-Anghel nagwo-worship dito. Isang propeta, isang anghel ang nandito ng Sunday. Si Ka-Anghel, sa propeta, dalawa sila. Dalawa sila. Loyalty, faithfulness. Kaya nga po mga kapatid, if you show to God your loyalty sa pagdalo, sa pagkakaloob, sa paglilingkod, hindi nyo po mga kapatid matatawaran yung biyaya ng Diyos na ibinigay kay John. Long life, generous blessings, revelations of things to come. Kaya nga po ngayong umaga, nais po nating tingnan ito pong sinabi niya sa Revelation. And then we will just look at these verses. Sabi po niya, Revelation 1:17, nang siya'y aking nakita. Yun po ang theme ng gospel ni John. Yun po ang theme ng John, 1 John, 2 John, 3 John. Yun pong testimony ni John sa lahat ng kanyang nakita at narinig. Ang sabi po niya sa 1 John, yung aming nakita ng aming mga mata, yung nahipo ng aming mga kamay, yung aming narinig ng aming mga tenga, siya ang pinapatotohanan namin sa inyo. Upang kung paano kami mayroong fellowship with Him, you may have fellowship with us in Jesus Christ. Very powerful mga kapatid, ito pong mga writings ni Apostle John because these are witnesses account. Hindi hearsay na narinig lang niya. No, nakita ng aming mata yung kanyang power. Narinig ng aming tenga yung kanyang mga teachings. Nahipo ng aming mga kamay yung kanyang mga sugat. We are eyewitnesses and we are telling you, Jesus is real. Sabihin niyo po, Jesus is real. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tunay at totoo. Kaya wag po tayong magdadalawang isip at puso, wag tayong panghihinaan ng loob. Kung tayo may dumadaan sa mga pagsubok o mga persecution, because the God we serve is alive and true and real. Ang sabi nga po ni John, pinatotohanan namin sa inyo. Verse 17, nang siya'y aking nakita, ako'y parang patay na bumagsak. When I saw Him, I fell at His feet as though dead. I saw Him, and I fell at His feet as though dead. And He placed His right hand on me and said, do not be afraid. So yun po ang message na dinadala sa atin ni Apostle John, do not be afraid. Kung kayo po yung nagbabasa ng balita talaga, parang matatakot kayo, lalo sa ating mga kababayan ngayon na nasa Israel, kababayan natin na nasa Lebanon, talaga po namang nagpapanik sila. They are afraid. Marami po sa atin ay apektado niyan dahil tumataas ang gasolina, nagkakaroon po ng kaguluhan sa buong sanlibutan. But the word of Jesus, do not be afraid. Why? I am the first and the last. I am the Alpha and the Omega. Hindi po nagbabago ang Diyos. Sabi nga po, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. There's no shadow of turning.
as far as God is concerned. So kung papaano pong siya po ay naging tapat sa mga alagad na nauna sa atin, siya po ay magiging tapat sa ating lahat all the way to the end. Meron nga pong kanta, yung sabi doon, it is no secret what God can do, what He has done for others, He will do for you. Kung paano siya nagpapagaling noon, siya pa rin po ang Diyos na nagpapagaling ngayon. Kung siya po naghihimala noon, siya pa rin ang Diyos na naghihimala ngayon. Hindi po nagbabago ang Diyos. Kaya po sabi niya, do not be afraid. I am the first, I am the last. 18, I am the living one. I'm not dead. Yan po yung song namin noong araw eh. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. Oh, yan. Yan po ang ating theme song. God's not dead. Our God is not dead. He is alive. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever and ever. Minsan lang po siyang namatay para sa ating mga kasalanan. And then again, yan po ang ating sinaselebrate sa communion. Paano mong papatayin ng Diyos? Diyos yun. Now, sabi po ng Biblia, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbibubo ng dugo. There is no forgiveness until there is a sacrifice of blood, remission of blood. And so how can you kill God? You know what? Siya'y nagkatawang tao upang ang kanyang dugo ang tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Yun po ang istorya ng cross. Kaya may cross. Diyos, nagkatawang tao upang tayo tubusin sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa lahat po ng kanyang ginawa, sa lahat ng kanyang sinabi, napakahalaga kay Jesus ang communion. Ang sabi niya, gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Yan po. Tuwing iinom kayo ng tinapay, tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng saro, alalahanin niyo ang lahat ng aking ginawa para sa inyo. That's why we do this faithfully, because Jesus said, do this in remembrance of me. Huwag niyo pong kakalimutan na yun lamang po ang tanging dahilan kung bakit tayo may pag-asa sa buhay na walang hanggan. I am the living one. Yes, I was dead, but now look, I am alive forever and ever and ever. At nangusap po ang Panginoon face to face with John in his old age through a vision. Kung paano si Jesus din ay nagpakita kay Paul through a vision. You remember that? Siya po'y nakasakay sa kabayo pupunta ng Syria, sa Damasco, at siya po'y sinalubong ng isang pangitain, bumagsak siya sa kabayo, at sinabi niya, Panginoon, sino ka? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. So really, ang Panginoon ay nagpapakita sa pamamagitan ng vision. Very powerful vision. Look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. Si Kristo ang may hawak ng susi, hindi po si Apostol Pedro. Hindi po si Apostol Pedro ang may hawak ng susi. Jesus said, I hold the keys of death and Hades. Hades is the place of the dead. Let me tell you, you will not go to the dead without the permission of Jesus. Sabi nga po ni Warren Wiersbe sa Back to the Bible, sabi niya, you are practically unkillable until God's purpose is finished in your life. Kaya nga po, hanggat may purpose ang Diyos sa buhay mo, God will preserve your life. Kung titingnan niyo po yung buhay ni Apostle Paul, in fact, ako po nagninimbang kung ano po ba ang aking dadaling character. Una ko pong pinag-aralan si Apostle Paul. Kasi po si Apostle Paul, lahat ng klaseng pagsubok dinaanan niya, lahat ng klaseng persecution dinaanan niya, yung kanyang first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey, and in all of that, God has preserved his life. God is able to keep that which you have committed unto Him against that day. Yun nga po sabi ni Apostle Paul. But then again, napakaganda po ng buhay ni Apostle John.
Kaya ko po napili na siya ang aking unahing dalhin ay sapagkat nais ko po kayong bigyan ng assurance sa lahat ng mga nangyayari sa ating panahon. Because of all the wars and rumors of wars. And sometimes you think, God, what's going on? Hindi po matatagalan gaganti ang Israel sa Iran. Sapagkat 2 beses na po silang nagpakawala. Yung una po, more than 300 missiles and drones ang pinadala nila sa Israel. Bumagtas po yun ng Iraq, bumagtas ng Jordan, pero sinalubong ng mga Iron Dome ng Israel. Umulit na naman sila. Ito na naman, more than 400, ang sabi po sa record, more than 400 ang pinadala nila, pero ang nakarating sa Israel is about 183. Lahat po yun ay na-intercept ng mga defensive system ng Israel. And Israel is saying, we will take revenge. When that happens, ang tatargetin daw po ng Israel ay yung lahat ng mga power, military, and oil depot ng Iran, including the nuclear power plants of Iran. And let me tell you, Iran is closely working with Russia. Kaya po ang Russia nagpadala ng mga defense system sa Iran. Nakaposisyon na lahat ng mga defense system ng Russia in Iran. And Putin is warning Israel. So this is terrible what's going on. But I brought this message to you to show you that God holds the keys. God gave this revelation. At ang sabi niya, do not be afraid. Anuman ang harapin ng ating mundo, anuman ang mangyari sa buong sanlibutan, let me tell you this, God holds the keys to death and Hades. God holds the key to life forever. Verse 19. Right therefore. So mga kapatid, si Kristo ang nagsabi, isulat mo. So yung pong mga nakasulat sa Biblia, ibinigay ng Diyos sa mga propeta at mga alagad at ang sabi ng Panginoon, isulat mo. Bakit po niya nais isulat? Upang meron tayong maging gabay sa ating pananampalataya. Hindi po ito parang word of mouth na pwedeng madagdagan, pwedeng mabawasan. Ito po nakasulat. In fact, sabi po sa Revelation, huwag niyong dadagdagan yung nakasulat. Huwag niyong babawasan yung nakasulat. Sapagkat yung nakasulat, pag dinagdagan niyo, yung mga sumpa dyan, idadagdag sa inyo. Yung nakasulat, pag binawasan niyo, yung mga pangako dyan na blessings, ibabawas sa inyo. Sapagkat sakto ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng pilipitin, kundi ipangaral as is. Yan po ma-appreciate nyo sa amin ni Chairman, kami po nagsisikap na ipangaral sa inyo ang salita ng Diyos as is. Walang complications, walang mga doktrina, walang ganyan, walang mga complicated na mga creed. Just the simple presentation of the Word of God. Oh. Hindi pa lang sa kanya nire-reveal kung sino ba doon sa ating mga nag-training ng homiletics at hermeneutics kung ang magsasalita. So, kinakabahan din yung mga ituturo niya eh. Hindi rin nila alam. Ikaw ba yun, Aaron? Hindi niya alam. Ikaw ba yun, Perry? Hindi pa niya alam. O baka ikaw yun, Sig? Si Kuya Perry daw. So, within the month of October and hopefully November and in the coming months, maririnig po natin sila isa-isa. Bibigyan sila ng chance. Sapagkat we need to prepare the next generation. Kausap nga po namin si Brother Fred kanina. Kailangan nila ng mga ngaral doon eh. Sabi ko nga, kami ni Chairman kasi matanda na eh. Tanda na kami, kaya hindi na kami masyado namamasyal. Si Perry, pwede pa mamasyal. Si Aaron din, mangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ito po'y isang pribilehiyo sa atin na mangaral ng nakasulat. Sabi diyan, write! Yung sabi niya kay John, write, isulat mo. Isulat mo, therefore, what you have seen. Kaya po kung babasahin niyo yung Gospel of John, Epistle of John, Revelation of John, lahat po ng nakasulat dyan, yung nakita niya, yung pong kanyang vision, isinulat niya yung kanyang vision. You can imagine, para siyang nanonood ng PowerPoint doon sa langit.
Sinusulat niya. Kaya po kung babasahin niyo yung Revelation, it's all in symbols. It's all in symbols. Kasi siguro nakita niya yung mga helicopters, nakita niya yung mga missiles, nakita niya yung mga airplanes na nandun sa langit. Hindi man niya ma-describe kung ano. So sulat niya, parang mga locusts in heaven. Para mga bumagsak yung mga bituin. Kung kayo makakakita ng mga bumabagsak na mga missiles, para po talagang sumasabog sa sky. So sinusulat ni John yung mga nakikita niyang vision. Write what you see. So if you look at the Bible, mga kapatid, this is really revelation of God. Powerful. At hindi lang po yung nangyari na nakaraan, pati yung things to come. Kaya po isang napakagandang challenge, mga kapatid, if you read the book of Revelation. It will give you confidence in your heart na kung ano man nangyayari sa buong sanlibutan, don't be afraid. Sabi ni Jesus, do not be afraid. Because He holds everything in His hand. Di ba ito yung kinakanta? He's got the whole world in His hands. He's got the whole wide world in His hands. He's got your brother and your mother in His hands. He got your whole family in His hands. Do not be afraid. Nabasa po natin yan, do not be afraid. Do you know, mga kapatid, na yung salitang do not be afraid was mentioned 365 times in the Bible. Saktong-sakto kung gaano karaming days in the year. How many days in a year? 365. 365, sinabi po doon, do not be afraid. Every day you live, God is saying to you, do not be afraid. Nagkakagulo man sa Middle East, meron mang karamdaman, meron mang problema, meron mang pagsubok, Jesus said, do not be afraid. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga sa buhay ni Apostle John. Na kung nagsimula man kami, Panginoon, na marami kaming pride, nagsimula kami, Panginoon, na marami kaming kahinaan at kapintasan, nagsimula kami, Panginoon, na kami puno ng galit at inggit, the love of Jesus can change our hearts. It can make us, O Lord, from an angry disciple to a loving disciple, to a selfish, prideful, ambitious disciple, to a selfless, loyal disciple. And so, Father, we pray to you na tuluan mo po kami, Panginoon, na maranasan the power of the love of Jesus that can change our hearts, that can change our minds, that can change our lives. Tuluan mo, Panginoon, na kami maging loyal, na kami maging faithful, na kami maging devoted. Tuluan mo, Panginoon, na aming mga buhay ay maging pagpapala sa marami. At alam namin, Panginoon, it's not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Hindi yung aming kakayahan ang magliligtas, hindi yung aming kakayahan ang mag-aakay, kundi ang Espiritu ni Kristo sa aming mga buhay. Oh God, dalangin po namin, Ama, ang mga nangyayari sa Israel today. Pagpalain mo po yung mga taong naiipit sa mga kaguluhan, mga taong naapektuhan ng kaguluhan. Makita nila, hindi yung kapangyarihan ng kadiliman, kundi yung kapangyarihan ng Diyos. Siya ang may control ng lahat ng bagay. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Walang sino mang tao na pwedeng magmalaki. Walang sino mang tao na pwedeng magmayabang. Because God is in control. He holds the keys in His hands. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He is God Almighty, now and is and forevermore. And so we commit to you, Panginoon, ang bansang Israel, ang buong Middle East, ang lahat ng mga manampalataya sa buong daigdig, ang mga Pilipino, Panginoon, buong sanlibutan, na natatakot, malapit na ba ang World War III? Oh, Father in heaven, do not be afraid. That's what you said, do not be afraid. And we will not be afraid. Because Jesus said, I will never leave you, I will never forsake you. Patuloy mong pagpalain ng aming little congregation dito po sa Good Neighbor Christian Fellowship. Tulungan mo, Panginoon, sa aming pong humble na kakayahan, makapag-reach out kami sa mga tao sa pamamagitan ng online all over the world. Sa pamamagitan ng aming simple outreach program to give hope to people, to give light to people, to guide people, to inspire and encourage people who are going through difficult times. Because Jesus holds the key. And help us, Father God, to be able to share
the gospel of Jesus Christ to all. Panginoon, dalangin po namin na naihanda mo aming mga puso this morning as we celebrate the Lord's Supper because you said, do this in remembrance of me. And we remember what you did on the cross. God Almighty in human flesh, sacrificing His blood to save us from the power of sin. Oh, we give you the highest glory and praise. In Jesus' name, amen. Tawagan ko po ating mga predikador.